Hello po, magandang hapon po, ano? Magandang tanghali, magandang umaga. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista po. Nandito po tayo sa Barangay 105, Summit, District 1, Tondo, Manila. Ang chairman, si Chairman Lenny Reyes. Ano po, babae. Kaya po nandito kami sa loob ng bahay kay Brother Archie. Nakikita niyo po siya, no? Ayan. Hello po. Ayan. Tsaka po ang kanyang may bahay. Nasaan ba yung may bahay niya? Dito po ako sa baba. Tayo ka. Ayan. Sister. Ano po, mabuting bagay na yung salita ng Diyos na dadala sa tahanan. Naalala niyo po yung sabi ng Panginoong Yesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Kaya, alam nyo, yung ganitong eksena na pumupunta sa bahay, magsishare ng Word of God, lalo po naging matibay yan. Nung nagkaroon po ng pandemic, may pinagbabawal, sarado ang simbahan. Ang nangyari noon, ang mga bahay po naging simbahan. Di po ba? Naging simbahan ng mga bahay ng mga tao. Kasi po, dahil pandemic, sarado ang simbahan, kaya yung salita ng Diyos dinadala po sa bahay. Good practice po yun. Alam niyo po, sa aking karanasan, sa dami na pinapasukan kong bahay, meron po palang mga infected ng COVID-19 nung araw. Hindi lang nila sinasabi sa akin, direkta, sinabi lang nila nung sila po ay gumaling na. Kaya parang gusto kong magalit sa kanila. Kasi isipin mo papasok ako sa bahay, yung pala infected na pala sila, hindi sila nagsasalita. Salamat na lang, mayroong salita ang Diyos at panalangin. Kaya naging effective yung Bible study. Kumbaga, sinara yung simbahan, pero binuksan ng mga tahanan bilang simbahan. Sa hawat tulong ng Diyos naman po, hindi po ako tinamaan ng COVID-19. Kaya wala po akong naawa doon sa mga ibang bahay na pinapasok ko. Ano po, bagamat meron pong infected, sa biyaya ng Diyos, wala pong namatay sa kanila. Hindi rin po sila nagpa-doktor kasi takot silang kukunin ng government. Kasi pag isa lang ang may lagnat, lahat kayo kukunin sa tahanan at dadali kayo sa quarantine. Ano po, kaya ganon. Pero yun nga, sabi ko, biyaya ng Diyos, wala pong namatay sa kanila, walang casualty. Ako mismo, nakakaharap ko po sila face to face. Hindi rin po ako tinamahan. Kaya yung ganitong pag-ahara sa loob ng bahay, isa pong malaking bagay na sabi ng Panginoong Yesus, pupunta kayo sa mga lugar na kung saan pagpasok ninyo at tinatanggap kayo, isang blessing na po yun. Yan, tanggapin ka sa loob ng bahay, tinatanggap po nila ang Diyos mismo noon. Isa ng pagpapala para sa kanila yan. Ano po? Salamat Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito. Busugin mo po kami sa aming spiritual na pangangailangan sapagkat sabi ni Jesus, ang iyong anak, ang salita niya ay pagkain pangkaluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong mga nagdahang mga haraw, kayo mismo marirealize ninyo sa dami ng mga pagdiriwang, ang sinasabi nila, yung mga santo nasa na raw sila, nasa langit. Yan ang sinasabi nila, no? Yung mga taong nabuhay nung araw, nabuhay na may kabanalan, nang namatay sila, anong sabi nila? Sila ay nasa langit. Tingnan natin ang Biblia, kung ganun nga ang tinuturo niya. Tunay nga bang mayroong tao sa langit? Kasi po, ang ginagawa natin, Bible verse ang ating ginagawang batayan. Kasi, kapag naniwala kang may tao sa langit, matutokso kang manalangin sa kanila. Matutokso ka talaga. Tingnan natin dito sa sulat ni San Mateo sa chapter 25, 31.
Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono at lulwalatihin. Kaya ito, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-pukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo." Pansinin niyo po yung salita ni ang hari ni Jesus. "Ali na kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inianda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Yung pong tupa, ito po yung mga masunurin sa Diyos, ano? Ang sabi ni Jesus, pagdating niya, doon niya palang papapasukin sa kanyang kaharian sa langit. Ibig sabihin, wala pang tao sa langit kasi hindi pa po bumabalik si Jesus. Kasi kung titignan natin yung sulat sa Revelation o pahayag, ang sabi po rito sa huling talata ng verse 22, Revelation o pahayag 22, ang sabi sa verse 20, sinabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ako. Amen, sagot ni Juan, dumating ka nawa, Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, ang sabi ni Jesus, darating na ako. Hindi pa niya sinabing dumating na ako o kaya nandyan na ako, kundi sabi niya ay darating na ako. Ibig sabihin, on the way na po siya sa pagbabalik dito sa mundo. Kaya sabi ni Juan, ang sagot ni Juan, Amen, dumating ka nawa, Panginoon Jesus. O, kita niyo po, hindi pa siya dumarating. Paano ngayon mo sasabihin, i-assume mo, na meron ng tao sa langit, nakahakit ng sa langit? E samantalang nga sabi ni Jesus, in the day of judgment, anong sabi niya? O, makyat na kayo, pumasok na kayo, mga pinagpala ng aking ama, tungkol sa tupa. Doon pala sila papasok. Hindi pa po dumarating ang Panginoong Yesus, kaya wala pang nagsasabi na pumasok na sila sa langit. Kaya maling-mali naman kung paniwalaan mo o assuming ka na meron ng tao sa langit. Kaya nangyayari po, tingnan niyo po nung mga nakakaraan, ang dami pong mga pista. Pista ng mga santo, pista ng mga santa. Ang ginagawa ng tao kapag pista ng mga santo or santa na Petrosit ng kanilang lugar, baryo, barangay o sitio, ang ginagawa po nila, nagmimisa sila patungkol doon sa mga santo. At then, anong ginagawa nila? Nananalangin sila doon sa mga santo na matagal nang patay. Kasi assuming sila, naniniwala sila dahil nabuhay silang banal, nasa langit na raw sila. Kaya yun ang sabi ko po, natutokso silang manalangin sa kanila. Sometimes po, yung mismong mahal sa buhay, ano sinasabi ng iba? Pag matagal nang patay yung tatay mo, di susunod naman ng nanay mo, ano sasabihin ng mga anak? Nanay, ikumusta mo kami kay tatay sa langit. Ina-assume nila nasa langit. Ano pa? Pag birthday ng mga namayapa nilang mahal sa buhay. Oh, mahal na tatay, happy birthday po sa langit. O, nanay, happy birthday po sa langit. Ina-assume nilang nasa langit ang tao after na siya ay mamatay. Hindi po ganun ano yung turo sa Biblia. Darating si Jesus, bubuhayin po yung mga patay. Doon pa lang sila paakyatin sa langit. Yung sumunod sa kanya. Kaya hindi lahat pupunta ng langit. Kasi po, tuloy natin, meron siyang binabanggit dito. Una, binanggit niya, tupa, pumasok na kayo. Ulitin natin, para lang magliwanag po sa inyong kaisipan. Huwag po kayong parang yung isip ninyo nagiging masyadong malikot. Huwag ganon. Kung ano po yung nakasulat, paniwalahan po natin. Anong sabi ni Jesus sa mga tupa nasa kanan?
Sa verse 34 po, no, ng Mateo 25. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya. Ang hari dito si Jesus. Tandaan niyo po yan, Lucas 19:27, ako'y ari, sabi ni Jesus. Kaya siya po dito ang ari, ano? Anong sabi niya? Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Oh. Ang ibig sabihin ng pinagpala, blessed. Dito po sa Revelation, meron po nakalagay din ng kagaya ng salitang mapalad. Tignan po natin, ano? Kung ano, sa, ano po ito, ano? Ito, tignan natin, ano? Ito po sa Pahayag 14, 12, 13. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumunod sa mga hutos ng Diyos at nanatiling tapat kay Jesus. 13. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig nagsasabi, isulat mo mula ngayon, pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, sila'y pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Yon. Yung mga blessed palang tinutukoy ni Jesus sa Mateo 25:34, ito po yung naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, habang nabubuhay siya, naglilingkod siya. Kaya nang dumating po yung kanyang death penalty o yung kamatayan, ang sabi ni Juan, magpapahinga na sila. Magpapahinga na. Siyempre, patay na po. Pahinga na po, ano, yung buhay mo. Wala ka nang, tapos na yung mission mo, kumbaga. Kaya sabi ni Jesus, pagdating niya, anong sinabi po? Ulitin na natin ngayon. Balik ulit tayo sa 25 ng Mateo. Ano, nililinaw lang natin na yung sinasabi nilang may mga tao daw nasa langit, kagaya ng isang turo. Di ko alam kung narinig na ninyo ito o nabasa nyo sa mga magazine. Nang umakyat sa langit si Jesus, several years, magpalipas ka lang mga ilang taon na nakalipas, ang sinasabi ng kanilang turo, yung CFD, Catholic Defender, ano po, nakasulat sa kanilang magazine, na si Jesus sumakyat ng body and soul sa langit. Hindi siya nakaranas ng kamatayan, kundi inangat siya at dinala sa langit ng katawan at kaluluwa. Isipin niyo pong ganong sinabi nilang senaryo. Ito, titingnan po natin, ano, huwag po kayong magagalit, ano, kasi nagsishare po tayo ng the truth. Ika nga, balik tayo sa 34. Ang sabi ng Panginoong Yesus bilang hari, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. O, sino yung pinagpala? Yung naglilingkod, yung mga tumanggap at sumuko ang buhay nila kay Jesus. Ano po? Pumasok na kayo. O, ano sabi ni Jesus? Pumasok na kayo. So, doon palang mangyayari yung pagpasok. Ito, sabi niya, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inianda para sa inyo mula pananlikahin ng daigdig. Ano daw pong papasokin mo? Kaharian. Saan ang kaharian ng Diyos? Natural. Sa langit. O isipin niyo po, papasok ka sa langit. Kailan mangyayari yon? Ayun, sasabihin ni Jesus. Ibig sabihin, hindi pa po dumarating si Jesus, kaya wag po kayong mag-assume na meron na po pumasok sa langit. Yung patay po, nasa sementeryo yung katawan. At yung kaluluwa naman po, nandun po sa paraiso. Naghihintay po siya na yung kanyang kaluluwa at saka yung katawan niya pagsasamahin muli sa pagbuhay na maguli. Pagdating ni Jesus. Kaya yung papasok po dito, yun, yung kaluluwa niya sa paraiso at saka yung katawan sa lupa, nagsama na po yun at papasok na sila sa kaharian ng Diyos. Kaya wala pa pong tao nakapasok ngayon, ano? Tandaan nyo po yan. Kaya huwag po kayong matukso. Ang nangyayari, natutokso silang manalangin. Lalo na po yung mga taong nakita nila, halimbawa, yung magulang nila, napakabuting tao nila, pero namatay na. Kung minsan sabi nila, tatay, hirap na po kami sa buhay, tulungan mo naman kami. O nangyayari, yung tatay nila, parang itinuturing nilang Diyos.
Hindi po ganun ang Biblia kung magturo. Ano po? Yan. Anong sabi ni Jesus? Tiyak na darating ako. Darating pa lang. Hindi pa siya dumating. O, yun naman kambing, yung nasa kaliwa. Tingnan naman natin yung kanilang naging kapalaran. Sa verse 41, ano po? Mateo 21, 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Oh. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Oh. Kahit tayo mong mapunta sa impyerno dahil hindi ka sumunod sa Diyos, yan, nakailalim ka ng sumpa. Ang tao po nasa ilalim ng sumpa talaga. Nasabi ni Apostol Pablo sa Galacia 3:13. Basahin po natin anong sinasabi ni Apostol Pablo, no? Tayo pong mga tao, walang dito, walang exempted, ano? Ang sabi niya sa Galacia 3:13, ito sinabi ni Pablo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sino po yung binitay sa punong kahoy? Di po ba si Jesus? Tayo yung nakasumpa, pero siya kumuha ng kasalanan natin, kaya siyang parang isinumpa. Sino yung tinubos ni Jesus sa sumpa ng kasalanan? Yung sumampalataya po sa Kanya. Yung tumanggap po sa Kanya kay Jesus. Sila po hindi lahat ng tao. Yun lamang particular. Sino yon? Yung sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang mga tinubos. Kaya sila rin po yung unang bubuhay pagdating ni Jesus dito sa ibabaw ng mundo. O, tingnan pa po natin ang sulat ni Apostol Pablo. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Yung palang sumasampalataya kay Jesus, yung mga sumuko na ang buhay nila, ng buong puso, tinanggap na nila si Jesus sa kanilang buhay at si Jesus na pinamuhay nila, ito po yung tinutukoy ni Pablo. Sila po yung isasama niya. Kaya hindi lahat ng tao, ibig nyo po ba sabihin yung mga tao gumagawa ng kawalang yan, isasama din sa kaharian ng Diyos? Ay hindi po. Kaya yung nasa kanan, yung tupa, ano sabi niya? Pumasok na kayo. Oh. Sila lang po. Okay, tuloy natin, ano? Sinong isasama? Yung sumampalataya sa Kanya. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po isuko na ninyo. Alam nyo po, wala naman tayong magagawa. Ako lagi ko sinasabi ito, wala pa tayo, ang Diyos ay Diyos na. Ngayon nandito na tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pag nawala na tayo sa ibabaw ng mundo, ang Diyos ay Diyos pa rin. O, anong gagawin mo? Total naman, pag sumunod ka sa Diyos, mas makakabuti para sa iyo. Halimbawa, parang ganito, yung katwiran nang wala sa katwiran. Ano sabi nila? Kaya nga ayaw namin sumuko muna kasi nga, ayan, yung mga rason nila, halimbawa, may pangarap ako, meron akong ganitong gustong mahabot. O, kapag ikaw ang umanap ng pangarap mo, may hinayang. Pero pag isinuko mong buhay mo sa Diyos, ayan mo ang Diyos magbigay sa pangarap mo. Matibay yun. Hindi magigiba yun. Pero pag ikaw ang nangarap, at ikaw din ang nagharap ng kapalaran mo, may hinang ang pundasyon ng ganun. Ano po? Kaya, isuko po natin ang buhay natin kay Jesus, ang author ng ating buhay ng kaligtasan.
Nasabi sa 12:2, fix our eyes. Yung mata natin, nakatingin na lang kay Jesus, hindi nakatingin kung kani-kanino. Yun po. O, babasahin natin. Pero wag na, tuloy natin muna ito, ano? Ang sabi niya, yung mga namatay, ito, verse 15, ito ang tinuturo ng Panginoon, no? Turo ni Jesus, kinukwento naman ni Pablo, na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang pagparito ng Panginoon, hindi mauuna sa mga namatay na. So, unahin muna yung mga namatay na at sumasampalataya kay Jesus. Ano po? 16. Sa araw ng iyon ay maririnig ang tinig ng arkangel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. 17. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira, titipunin sa alapahap kasama ang mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. 18. Kaya nga, magpalakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. O maliwanag po, uunahin lang bubuhay ni Jesus yung mga patay. Wala pa naman pong nabubuhay ng mga patay Hindi po ba pag undas pumupunta na simenteryo, nandun pa rin yung patay ninyo, nakalibing pa rin Pag dumating si Jesus, babangon po yun. Hindi nyo mapipigilan yun kasi yun ang nakalagay sa prophecy. Yun ang pagbuhay sa mga namatay. Wala pa naman po pagbuhay Ngayon, paano ka makakasigurado na yung mahal mo sa buhay ay nasa langit na? Huwag mo tayo mag-assume ng ganon. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun ang ating paniwalaan at sampalatayanan. Tingnan natin ang sulat ni Juan. Dito po, sa uling chapter and verse ni sinulat ni Juan. Ito. Para po magkaroon ng masyadong tibay, dito sa chapter 20 ng 1. Ito. Sa verse 30, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na sasaksiyan ng mga halagad na hindi nakasulat sa aklat nito. 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang tayo sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos at sa pananampalataya ngayon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yung nasulat po dito, sapat na po pala yan na sampalatayanan natin. Huwag na po tayo mag-expect pa ng ibang kasulatan kagaya ng iba. Nung araw meron akong nakausap. Nang wala na siyang may sagot, ang sagot niya ay gusto ko yung totoong Biblia, yung original manuscript, kanya pa sa akin Ano sagot ko naman sa kanya? Di maghanap ka ng original manuscript at bigyan mo ako. Kung kaya mong basahin ka ako. Kaya-kayang basahin, mga sulat na Hebreo yun. Tsaka hindi mo na makukuha yun. Unang-una, matagal na po yung mga papel na yun, malulutong na yun. Meron, nasa museum po yun. Pero hindi mo magagalaw yun. Sabi ko sa kanya, meron na nga Bibliang mababaw ang salin ng pagkatagalog kung ano-ano pang hinahanap ko. Sabi ko doon sa kausap ko. Sige, maghanap ka, pag nakakuha ka, balikan mo ko. Yun po sinabi ko sa kanya. Ano pa sabi rito sa verse 21? 1:21-25. Marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may susulat. Isipin nyo po ito, hindi ra po kakasya sa buong daigdig yung lahat ng ginawa ni Jesus. Yun lang nakasulat, sapat na po yun. Kaya huwag po kayong mag-assume na meron ng tao sa langit, tumakit na yung nanay, tatay, ganito, yung mga santo, santa. Babangon po lahat ng mga tao, masamang tao, mabuting tao, lahat sila babangon.
Kailan mangyayari yon? Pag dumating na po ang Panginoong Heso Kristo. Ito po, panghuli. Tignan nyo po sa chapter 5 ng 1. Para lang po, huwag tayong magkaroon ng yung bang likot ng utak. Kasi po, alam nyo po nangyayari bakit ganyan. Kasi nga, hindi nila tinuturo yung biblical teaching. Ang tinuturo nila yung mga marites. Madali kayo mainganya. Kaya doon kayo naniwala. Kagaya na sinasabi nila, ay si tatay, nakita ko, nasa kanyang upuan, yung paboritong upuan. Yung patay, hindi na po babalik para mumultuhin pa kayo. Wala na pong gano'n, Mismo Panginoong Yesus po, yung nasa impyerno, sabi niya, hindi na makakalipat sa langit eh. Halimbawa, nabuhay na walang yung magulang mo, hindi nasa impyerno. Ganito lang, halimbawa natin, nasa impyerno, pwede ba bang bumalik? Hindi. Yung nga sa Lucas chapter 19, 16 hanggang 31, nakikiusap, ano po yun, parable, para lang maintindihan, Dalawa yung tao namatay, yung isa nasa pagdurosa, yung isa nasa paraiso. Ngayon, nag-request po yung nasa pagdurosa, kung po pwede, yung kanyang mga 5 kapatid, 5, ng mga taong walang yarin, puntahan sila. Pero ang gusto mangyari ng nagre-request, yung mayaman nasa pagdurosa, yung nasa paraiso, ibabalik sa lupa. Ano sagot ni Abraham? Hindi na pwede yun. Ngayon sasabihin mo, ay nakita ko si tatay, nandun sa paborito niyang upuan. Ay di, wala pong ganyanan. Ano po yan ng mga marites yan? Ano po? Chapter 5 ng 1. Ito po. Dito sa 24, simulan natin sa 24, Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita, si Jesus ang nagsasalita, at sumampalataya sa nagsugo sa akin, ang nagsugo ang kanyang ama, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya aatulang, kundi nakatawid na siya sa buhay na mula sa kamatayan. 25. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang nakinig sa kanya ay mabubuhay. Kita nyo po, maririnig pa ang salita ng Panginoong Yesus. Yung mga patay ninyo nasa sementeryo. Pero ngayon, halimbawa, meron ka namatay na kamag-anak. Kahit kausapin mo, hindi na makasagot yan. Pero pagdating ni Yesus dito sa mundo, babangon po talaga yan. Sabi po, maririnig nila ang tinig ng anak ng Diyos. Tuloy tayo. 26. Kung paano nga ang ama mismo pinagmulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. 27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan umatol sapagkat siya ang anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Kita nyo po, yung patay, maririnig yung tinig ni Jesus. Anong mangyayari? 29. At sila'y babangon. Meron na po bang bumangon ngayon? Sa pelikula, manood ka ng zombie. Yung zombies movie, bumabangon talaga nasa sementeryo. Pelikula yun eh. Hindi reality yun. Pelikula yun. Anong sabi rito? At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yung gumawa ng kabutihan, yung po salita ng Diyos, sinunod nila aban nabubuhay sila. Yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 4:4, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao araw-araw, kundi mabuhay ka rin sa salita ng Diyos sa araw-araw. Ibig sabihin po, kung paano kumakain ka, yan, chicha. Pinamumuhay mo salita ng Diyos at the same time araw-araw. Mas maganda po, sinisimulan nyo sa panalangin. Pasalamat. Bago kayo matulog, pasalamat kayo sa Diyos. Pagkagising nyo sa umaga, magpasalamat kayo. Hindi muna kayo iilig kagad, pasalamat ang una.
pinasasalamatan mo ang Diyos, then later on, at saka ka umiling sa Diyos. Hindi yung pagka luhod mo, Panginoon, bigyan mo po ako ng 5 gig. Hindi po ganun. Huwag niyong sanayin ang sarili niyong ganyan. Ano po, ang Diyos rin naman na magpapasya kung ibibigay o hindi ang yung iniiling. Pero mas maganda, pinasasalamatan muna siya bago ka umiling. Hindi po ba ganun ang dapat? Yan. Okay. Ang sabi niya, babangon. Yung gumawa ng masama, sino yung gumawa ng masama? Yun lang hindi sumunod sa Diyos. Dalawa lang naman yan sumunod at hindi Pag sumunod ka, pag hindi, ayan, sa impyerno ka. Yung sumunod, sabi niya, pumasok na kayo sa kaharian ng langit. Oh, doon pala magkakaroon ng tao sa langit. Pero sa ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi pa bumabalik si Jesus, kundi darating pa lang, kaya wala pa pong bumabangon tao na patay na. Opo, tandaan nyo po yan. Pag dumating siya, kahit gaano ka katagal na namatay, 1,000 taon ka man namatay na, babangon at babangon ka pa rin. Kung saan po nalibing yung bangkay mo, doon ka babangon. Tandaan nyo po yan. Hindi lahat napunta sa sementeryo. Yung iba nabahon sa aksidente, yung last slide, yung iba nalunod sa dagat na nawala. Oh. Ganon po, kung saan ka namatay, doon ka babangon. Babangon yung katawan mo, na katawan mo nung nabubuhay ka. Kaya, doon pa lang po magkakaroon ng pagbangon ng mga patay. Pero, tandaan niyo po, yung sumunod kay Jesus, sila po yung isasama niya. Panguli, tignan natin ang sinalita ng Panginoong Yesus. Yung mga iba po, ina-assume pa nila, lahat daw ng tao papasok sa langit. May mga tao po nag-assume ng ganyan. Pero tingnan natin sa 1:12-26. Ito sabi ng ating Panginoong Yesukristo. Ang nag-ahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Oh. Yung naglilingkod sa Kanya, sila po yung kakasamahin niya sa langit. Yung bubang nabuhay na walang niya dito sa mundo, may paglilingkod ba yung kay Jesus? Wala. Nabuhay nga sila sa kawalang yan. Oh. Lagi niyo pong tatandaan, kahit meron po kayong reliyon, hindi po reliyon ang batayan ng inyong pagpasok sa langit. Ang batayan niyan, yung pananampalataya ninyo kay Jesus. Pag tinanggap nyo po si Jesus, huwag nyo na po pakawalan yan. Parang kayamanan yan, i-treasure nyo po. Kasi po may babala si Pablo pwedeng mawala. Unang Korinto chapter 15 verse 1 and 2. Pwedeng mawala. Pero anong gagawin po para wag mawala? Yun nga po, pangalagahan nyo na po yung pananampalataya ninyo. Kasi yun po magiging susi. Sa pagbabalik ni Jesus, Lucas 18:8, ang hanapin ni Jesus yung pananampalataya mo sa Kanya. Hindi niya sasabihin kung yumaman ka na o hindi. Hindi po. Yung pananampalataya lang ng tao ang hahanapin ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, yun ang isasama niya sa langit. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Sa liwanag lang yung pagtuturo na magkakaroon din po ng pagbabago sa tao, ang pagbago ng mga patay at pagbabago ng mga buhay sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang tahanan na ito. Si Brother Archie, Sister Kim, Jojo, si kanilang mga anak. Patuloy mo po silang i-bless. Ikaw po nakakakita sa kanila, nakakahalam kung ano ang kalagayan sa buhay, ang laman ng puso at kaisipan nila. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila, O Diyos, sa pagpasok sa trabaho nila. Ingatan mo po palagi ang buhay nila. Ilayo sa mga masasama o anumang kapahamakan sa dahan. Hallelujah. Tulungan mo po ang kanilang mga anak na lumaki po silang maka-Diyos pagdating ng panahon, na makita mo rin na sila ay nananampalataya sa iyo.
Maraming salamat po. Bigyan mo silang mapayapat, maimbing na tulog mamaya, Panginoon Diyos. Sa kanilang pagtulog, ingatan mo po itong tahanan nila. Ingatan mo po, ilayo sa anumang kalamidad, gaya ng mga sunog o lindol. In Jesus' name. At gisingin mo po sila sa umaga, taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. Patuloy mo pong ingatan ng bawat isa, lalo na po si Brother Archie, gagawa ng yung trabaho niya po. Halos konti na lang kanyang pahinga. Ingatan mo po ang kanyang kalusugan para makapag-maintain po siya ng kanyang trabaho. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo mga sangalan ni Jesus. Amen and amen. O ito, minsan pa kaibigan, ano? Ang lagi ko sinasabi, mas maganda mag-share ka tungkol sa salita ng Diyos. Yung sinishare nyo po sa social media kumisan, anong nagiging bunga? Away. Di po ba totoo yan? Mas maganda ha, sinishare nyo, Word of God. Ano po? Ayan, kaibigan, nakangiti na ako ha. Ayan. Anong kailangan? Like and share. I-share nyo po sa marami, ano? Kasi po, yan ang mas mahinam na gawin natin na nagsishare po tayo, nakikibahagi po tayo tungkol sa salita ng Diyos. Ano po? So hanggang dito na lamang po ang aking video. Nasa programa po kayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Kaya,